Ano ba naman, Josh? Bakit hindi mo binayaran ang kuryente? Kulang naman kasi yung allowance na binigay mo sa akin nung nakaraan eh. Nagkaroon kami ng gimmick ng barkada ko. Yan. Diyan ka magaling sa gimmick ng barkada. Kailan ka ba kasi magkakatrabaho? 2 taon ka ng graduate hanggang ngayon tambay ka pa rin. Tapos pati pang gimmick mo sa akin mo inaasa? Pambihira ka naman. Ano magagawa ko wala akong mahanap na trabaho. Tsaka ikaw tong may magandang trabaho sa pamilya natin eh. Kaya natural, sa'yo kami aasa. Paano na ngayon yan? Saan tayo kukuha ng pambayad sa kuryente? Gawan mo na lang muna ng paraan kuya. Marami ka namang racket eh. Kaya mo yan. Ay nako, ako na naman. Ang malas talaga sa pamilya na ito. Ang malas. Maya-maya sa gitna ng kanilang pagtatalo ay dumating naman ang kanyang ina na mukhang galing sa salon. Bagong rebond kasi ang buhok nito. May dala rin itong paper bag ng mga pinamili nito. Nanlumo si Mikey dahil ang perang binigay niya rito para ipambili ng mga grocery ay napunta lang sa mga luho. Aba ma, parang kakariband lang ng buhok mo nung isang buwan ah. Nagpariband ka na naman? Baka masira na yung buhok niyo. Wala na rin tayong grocery sa bahay. Ano nang kakainin natin? Pasensya ka na anak. Ang dry na kasi ng buhok ko eh. Bagay ba anak? Bumili ka pa talaga ng mamahaling damit? Parang pang 1 linggong sahod ko lang presyo ng mga yan ah. Siyempre naman anak. Nurse ang anak ko eh. Kaya dapat hindi mo kang haggard ang nanay. Ikaw talaga? Si mama talaga. Alam niyo bang hindi binayad ni Diyos sa kuryente yung perang binigay ko sa kanya? Sa makalawa pa ang sahod ko. Paano tayo makakabayad sa kuryente? O Josh, bakit hindi mo naman ibinayad sa kuryenteng binigay na pera sa'yo ng kuya mo? May gimmick po kasi ang barkada eh. Nagastos ko po. Yun naman pala eh. Gusto lang ng kapatid mo na maging masaya. Pabayaan mo na. Saka alam kong marami kang racket tuwing walang pasok. Magagawan mo yan ng paraan. Man naman. Gusto ko rin naman magpahinga. Nakakapagod din kayang rumakit. Paano ang gagawin natin? Ikaw lang ang may trabaho sa pamilyang to. Alam mo naman na walang mahanap na trabaho ang kapatid mo. At ako naman, hindi ako pwedeng magtrabaho dahil sa sakit ko. Ikaw lang talaga ang aasahan namin. Kayo naman kasi. Ang laki-laki ng pera ibinibigay ko sa inyo tapos kung saan-saan yung ginagastos. Gusto ko magpahinga kahit 1 araw lang tuwing walang pasok sa trabaho. Pero hindi ko magawa dahil kulang na kulang ang sweldo ko sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Tatatlo lang naman tayo rito. Pero gastusin natin pang 1 barangay. Makalis na nga sa pamamahay na ito. Nakakasira kayo ng beauty ko. Saglit lang anak. Ngayon ang dating ng parcel ko. Wala na akong pera. Ay nako. Ito ang 1,000 ma. Nakakaloka ka? Nagmamadali nang umalis ng bahay si Mikey at kumikembot pa ang puwetan habang naglalakad. Pinatunayan ni Mikey ang sinasabi ng mga tao na ang mga bakla ay madidiskarte sa buhay. Simula kasi nang mamatay ang kanyang ama, ay siya na ang tumayong padre de pamilya sa kanila. Ang nanay niya kasi na si Lucia ay hindi na makakapagtrabaho dahil sa sakit sa matres. Si Josh naman ang bunso niyang kapatid ay matagal ng tambay at hirap makahanap ng trabaho dahil mababa ang mga grado nito nung nag-aaral pa. Nagtatrabaho si Mikey sa isang ospital sa Maynila bilang isang nurse. At tuwing araw ng pahinga ay rumaraket bilang isang makeup artist. Tinitiis niya ang lahat ng pagod para lang makapag-abot sa nanay at kapatid na panayang asa sa kanya. Samantala, doon siya dumiretso sa salon na pagmamayari ng matalik niyang kaibigan na si Rafi. Dito kasi siya rumaraket bilang makeup artist. OMG ka, bakla? Nakakapagod na ang trabaho mo sa ospital tapos tuwing day off, for the racket ka pa riyan? Dapat natutulog ka na lang sa bahay. O kaya naman umaaura sa mga pogi dito sa bayan natin. Nakakaloka ka. Ito kasing palamunin kong kapatid. Binigyan ko ng pera pambayad sa kuryente. Tapos ang ginawa, hindi ibinayad.
ipinanggimik daw niya kasamang barkada. Ikaw naman kasi bakla. Huwag mo nang ibigay yung pera sa kapatid mo. Ikaw na lang magbayad ng kuryente. Dahil alam mo naman na hindi yun marunong humawak ng pera. Paano ba naman kasi? Nagsabi sa akin na siya na raw magbabayad ng bill ng kuryente. Alam mo naman ako, busy din ako. May oras pa ba ako para mag-asikaso ng ganyan? Kaya ipinagkatiwala ko na lang sa kanya. Ikaw pala may kasalanan eh. Masyado kang utu-utu sa kapatid mong yan. Hindi ka na nasanay. Hayaan mo na nga bakla, trabaho na tayo. Sino ba ang kliyente natin ngayon? Pogi ba yan? Ay, naku bakla. Ang pogi niya, grabe. Sigurado mabubusog tayo nito mamaya. Ay, Pak! Masarap na putahe ba yan? Dapat pwede kong aurahin, ha? Ay, korek ka dyan. Single daw si kuya at sabi nila may pagkapaminta raw. Ay, iba! Tiga saan daw ba yan? Taga-probinsya kaya may pagkamaskulado. Siya ang ilalaban sa lugar nila para sa darating ng Mr. Guaping's pageant. Ganun ba? Probinsyano naman pala. Ang mabuti pa, maghanda na tayo baka dumating na siya. Nagmamadaling nag-ayos ng gamit ang dalawa sa maliit na salon ni Rafi. Maya-maya ay pumasok sa loob ang isang maskuladong lalaki na matangkad at moreno ang balat. Nang makita ito ni Mikey, ay natulala ito agad at tinignan ng malaki nitong katawan. Halos matunaw siya nang tumingin ito sa kanya at binigyan siya ng matamis na ngiti. Natauhan na lang siya nang magsalita ito upang batiin silang dalawa. Magandang hapon po. Ako nga pala si Ken, yung kumonta kay Rafi. Dahil gusto ko kayong kunin bilang taga-ayos ko para sa darating na Mr. Guaping's pageant. Ay, ikaw pala si Ken. Ako nga pala si Mikey, ang makeup artist ni Rafi. Ganun ba? Balita ko lahat daw ng kliyente nyo na sumali sa pageant nanalo. Siguro napakagaling yung dalawa. Si kuya naman, nambola pa, pero korek ka dyan. Siya nga pala, may ganap ba tayo ngayon? May photoshoot kasi nagaganapin ngayong gabi at part din yun ng pageant. Pwede nyo ba akong ayusan ngayon? Oo naman. Saan ba gaganapin yung photoshoot? Doon lang yun sa resort na malapit dito. Tamang-tama nga at malapit lang sa inyo. Ay, ganun ba? Sige, maupo ka na. Kami nang bahala sa iyo ngayong gabi. Paniguradong ikaw ang magliliwanag sa lahat ng contestant. Pinaupo na nila si Ken at saka inayusan. Mahigit 1 oras nilang ginawa ang pag-aayos sa mukha at buhok nito. Lalong lumitaw ang kagwapuhan at kakisigan ng binata matapos nila itong ayusan. Kahit ito ay namangha sa kinalabasan ng bagong ayos sa kanya. Matamis na napangiti na lang ang binata. Oh, Pak! Tapos ka na naming ayusan. Ano masasabi mo? Tama nga sila. Napakagaling yung dalawa. Pakiramdam ko, masasapaon ko yata lahat ng contestant mamaya. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Saka, di ka sa pagiging guwapo mo, kaya hindi kami nahirapan. Ganun ba? Maraming salamat ha. Siya nga pala, kailangan ko nang umalis. Baka kasi nagsisimula na sila eh. Maraming salamat ha. Sa pageant na lang ulit. Gagawin namin ang lahat para ikaw ang maging pinakagwapo sa lahat ng contestant. Matapos magpaalam ni Ken ay umalis na rin ito ng salon. Nakasalubong pa nito ang nagmamadaling ina ni Mikey. Hindi sinasadyang nagkabanggaan ang mga ito. Napatitig pa ang ginang sa gwapong binata. Ay, pasensya na po. Nagmamadali lang po kasi ako. Okay lang yon, kasalanan ko naman. Pogi naman ang batang to. Sige po, mauna na po ako. Sige, ingat ka. Pagkaalis ni Ken ay nagmamadali namang lumapit si Lucia sa kinaroroonan ni na Mikey. Nakapaskil pa rin sa labi nito ang ngiti at bahagya pang lumingon sa pinanggalingan. Ngunit hindi na niya natanaw ang binatang nakabanggaan. Ano na naman ma? Kailangan mo ng pera? May malaki tayong problema anak. Diyos ko, palagi lang may problema. Ano nangyari ma? Si Josh, napaaway sa kabilang kanto.
Nakakulong siya ngayon. Kailangan natin ng perang pampiyansa. Hayang palamunin na yan talaga. Wala nang nagawang maganda. Bakla, magpapaalam muna ako ha. Ilalabas namin ang kapatid ko sa kulungan. Oo, bakla. Mag-iingat kayo ni tita ha. Magsabi ka lang sa akin kapag meron kang kailangan. Sige lang, salamat bakla. Mauna na kami. Tayo na ma. Puntahan na natin si Josh. Pinuntahan nila si Josh kung saan ito nakakulong. Kasama nito ang iba pang kabarkada sa loob. Napaaway pala ito dahil sa isang pustahan. At isa sa nakaaway ay ang anak ng kapitan na nasa ospital ngayon at maraming sugat. Malaking halagang inilabas ni Mikey upang bayaran ng piyansa pati na rin ang mga danyos na naidulot ni Josh sa nangyaring insidente. Pagkalabas ni Josh mula sa selda, ay iritatong sinalubong ni Mikey. Ano na naman kalokohan ang pinagagawa mo sa buhay? At sa halip na maghanap ka ng trabaho, nakipag-away ka? Pasensya ka na kuya. Ang yayabang kasi ng mga lalaking yun eh. Akala mo kung sino. Ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko pati barkada ko. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko ngayong araw? Diyos ko, pang 1 buwan na sahod ko na to. Sa susunod na sumali ka sa gulo, hahayaan na lang kita mabulok sa kulungan. Oo kuya, pasensya na talaga. Hindi na ito mauulit, pangako yan. Hayaan mo na ang kapatid mo. Totoong mayayabang nga yung mga lalaking nakaaway nila. Kaya kahit sino naman mapapaaway. Mabuti na nga lang at hindi ang kapatid mo ang nasa ospital ngayon. Ay, nako, isa ka pa ma eh. Masyado kang konsentidora. Kaya hindi natututo yung anak mong yan eh. Dahil kinukonsinti mo ang mga kalokohan. Ay nako anak, ang mabuti pa umuwi na tayo. Dito ka pa talaga nag-iingay. Nakakahiya sa mga nakakarinig eh. Napakamot na lang ng batok si Mikey dahil sa inaasal ng kanyang ina at kapatid. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak upang pumasok sa trabaho. Pang-umaga kasi ang pasok niya nung araw na yon. Hindi pa man siya nakakatagal sa ospital, ay biglang tumawag na naman ng kanilang ina. Nagpunta kasi sa kanilang bahay ang mga maniningil sa isang pautangan at sinisingil na ang kanilang ina. Nagbanta pa ang mga ito na susunugin daw ang kanilang bahay kapag hindi nagbayad ng utang. Kahit na marami pang ginagawa sa ospital ay napilitang si Mikey na umalis muna sandali sa trabaho para resolbahin ang gulong pinasok ng kanilang ina. Upang matapos na ang kaguluhang yon, ay binayaran na niya ng buo ang utang at pagkatapos nito ay umalis na ang may-ari ng lending. Naiwan silang mag-ina sa bahay at hindi niya maiwasan ang pagkairita na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Para siyang sasabog anumang oras. Mama naman, saan mo ba dinadala yung perang ibinibigay ko sa'yo? At nagkakaroon ka ng ganong kalaking utang? Pasensya ka na anak. Gusto ko lang naman kasi magkaroon ng mga alahas eh. Sila lang kasi yung kilala ko na nagpapautang ng mga ganon. Tapos original pa. Ma, aanin mo ba ang mga yan? Tambak na mga alahas mo rito sa bahay. Tapos hindi ka pa nakukontento? Alam mo naman kasi ang kaligayahan ko. Nung nabubuhay pa ang papa mo, hindi niya man lang ako mabilhan ng mga ganito. Tumatanda na rin ako anak. Kaya gusto ko rin namang makaranas ng mga luho sa buhay na hindi ko naranasan nung kabataan ko. Pero ma, hindi naman kasi kailangang umabot sa ganito. Nasusugurin ka pa rito ng mga tao ngayon sa bahay at babantaan ka para magbayad ng utang. Kung sinabi mo kagad sa akin, edi sana binigyan kita ng pera pambili ng alahas. Kahit pagod na nga ako sa trabaho, nagtsatsaga ako kahit ipinambibili nyo lang ng mga luho nyo. Wala na nga halos matira para sa sarili ko eh. Aba, sinusumbatan mo ba ako? Baka nakakalimutan mo anak lang kita. Hindi naman po sa ganun, ma. Baka nakakalimutan mo ha. Ako nagpatapos sa'yo sa pag-aaral. At kung hindi dahil sa akin, ay hindi ka makakarating sa kinaroroonan mo ngayon. Wala kang karapatang sumbatan ako. Yung totoo ma, binuhay at pinaaral nyo lang ba talaga ako para maging taga-sustento sa inyo kapag wala na kayong kakayahang magtrabaho? Kung ganun, sige okay lang naman. Ubusin nyo ng ubusin lahat ang pinaghihirapan ko.
bumili kayo ng bumili ng maraming alahas at sumali kayo sa mga gulo para maubos ang pera ko sa kakapiyansa. Okay lang naman eh. Okay lang naman, ma. Sige, magtatrabaho ko para sa lahat ng luho at kalokohan yung dalawa ni Josh. Ano nangyayari rito? Nagtatalo na naman ba kayo ni mama? Laglag ang balikat ni Josh nang dumating ito sa bahay. Sumubok na naman kasi ito mag-apply ng trabaho subalit nabigo na naman. Nasa labas pa lang ng bahay ay rinig na niya ang pagtatalo ng ina at kapatid. Agad naman pinahid ni Mikey ang kanyang luha nang makitang dumating ang kapatid. Bahagya pa siyang tumalikod sa mga ito. Wala lang to. Si mama kasi ang laki ng utang. May taong pumunta rito at sinisingal si mama. Tapos nagbanta pa nga na susunugin daw ang bahay natin kapag hindi nagbayad ng utang. Kahit nasa ospital ako, napilitan akong umuwi ng bahay para mabayaran ang utang ni mama. Eh ikaw ba? Saan ka ba nanggaling? Huwag mong sabihin na may ginawa ka na namang kalokohan. Hindi ah. Galing ako sa isang interview para sa trabaho na in-applyan ko. Talaga? Kamusta naman? Nakapasa ka ba? Hindi nga kuya eh. Ang malas nga eh. Bakit naman? Hindi mo siguro sinunod yung itinuro ko sa'yo na dapat mong gawin kapag nasa interview ka. Ang hirap naman kasi kuya eh. Pag nandun ka na, hindi na maiwasan ang kabahan. Napahawak na lang si Mikey sa kanyang sentido dahil sa sakit ng ulo na inaabot niya sa kanyang ina at kapatid. Parang gusto na lang niyang maglaho sa mundong ibabaw para tapos na agad ang problema niya sa pamilya niya. Nakakasakit kayo ng ulo! Ang mabuti pa, maiwan ko na nga kayong dalawa at babalik na lang ako sa trabaho. Nagmamadali si Mikey na lumabas ng bahay para bumalik sa trabaho. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay inabuso siya ng kanyang ina at kapatid. Nagpakasubsob na lang siya sa trabaho para mabawi ang malaking pera na nagastos niya sa pagpiyansa kay Josh at sa malaking pagkakautang ng kanyang ina. Kahit na ganon, ay mahal pa rin niya ang mga ito at hindi niya kayang tiisin. Hanggang sa isang araw, nagising na lang siya na sobrang sama ng pakiramdam at hindi makabangon. Naisipan niyang tawagin ng kanyang mga kasama sa bahay para magpabili ng gamot. Pero walang sumasagot sa mga ito. Ay Diyos ko, wala na kagad sa bahay ang mga iyon. Parang hindi ko na yata kayang bumangon. Talagang nahihilo ko. Naisipan na lang niyang tumawag sa mga ito sa pamamagitan ng phone call. Subalit walang sumasagot sa kanilang dalawa. Hanggang sa biglang tumawag si Rafi. At pinapupunta siya sa salon. Dahil gaganapin na ang pageant ni Ken na nawala pa nga sa kanyang isip. Sinabi niya sa kaibigan na masama ang kanyang pakiramdam. Pero hindi raw siya maaaring mawala dahil walang ibang mag-aayos sa binata. Bagamat masama ang pakiramdam at nahihirapang bumangon, ay pinilit pa rin niyang gumayak at agad na pumunta sa salon ni Rafi. Naabutan niya ito na naglalagay ng mga makeup kit sa isang malaking lalagyan dahil pupunta na sila sa lugar kung saan gaganapin ang pageant. Uy bakla, bilisan mo na at mahuhuli na tayo. 1 oras na lang at magsisimula ng pageant. Ay, ano nangyayari sa'yo? Bakit namumutla ka? Talaga bang may sakit ka? Sabi ko nga sa'yo kanina na masama ang pakiramdam ko eh. Hindi ka pala naniniwala? Hinipo ni Rafi ang noo ng kaibigan. Napapaso namang binawi niya ang kamay rito. Nakaramdam naman siya ng biglang awa sa kaibigan. Ang taas ng lagnat mo, bakla. Kaya mo ba? Ano pa bang magagawa ko? Nandito na ako. Sa kakakayanin ko na lang to para kay Ken. Sigurado ka ba dyan, bakla? Baka mamaya bigla ka lang himatayin doon. Hindi yan. Ako pa ba? Saka magdadala na lang ako ng gamot. Kumain ka na ba ng almusal at uminom ka na ng gamot ngayon? Hindi pa nga eh. Pero huwag ka mag-alala, kaya ko to. Iinom na lang ako ng gamot mamaya. Siguro wala ka na naman nakasama sa bahay, ano? Grabe talaga yung pamilya mo, no? Hayaan mo na. Palagi namang gano'n ang nangyayari. Sanay na ako. Bilisan na natin, baka mahuli na tayo sa pageant. Huwag mo ako masyadong alalahanin at kaya ko ng sarili ko.
Isinakay na nila sa sasakyan ang mga gamit na gagamitin nila. Saka nagmamadali na umalis para tumungo sa lugar kung saan gaganapin ang pageant ni Ken. Nang makarating sila roon, ay naghihintay na ang binata sa tabi ng fitting room na kinaroroonan ng mga contestant. Nakangiti itong sumalubong sa kanila. Hi Ken, pasensya ka na ha. Ngayon na kami nakarating. Hindi ba kami late? Hindi pa naman. Ang totoo nga niyan, nag-adjust ang oras ng pageant. Nagkaroon kasi ng technical issue. Ay, mabuti naman at abot na abot pala. Siya nga pala. Sisimulan na namin ang pag-aayos ha? Sige, tara. Dito tayo. Pumasok na sila sa loob ng fitting room at sinimula ng pag-aayos kay Ken. Inuna muna ni Rafi na ayusin ang buhok nito. Pagkatapos ay sumunod si Mikey para naman lagyan ng konting makeup ang mukha. Habang nag-aayos si Mikey, ay napansin ni Ken na namumutla ang kanyang labi. Mikey, ayos ka lang ba? Parang masama yata ang pakiramdam mo ha. May konti kasi akong lagnat pero ayos lang yan. Kaya ko naman eh. Sigurado ka ba? Putlang-putla ang labi mo eh. Baka mamaya bigla ka na lang matumba dyan. Huwag mo akong alalahanin, Ken. Kaya ko to. Hindi na nakatiis pa si Ken kung kaya't bigla itong tumayo. Nagulat naman si Mikey pero hindi niya pinigilan ng binata. May kinuha itong gamot sa isa sa mga bag na dala niya at saka iniabot sa kanya. Sa'yo na lang tong gamot na dala ko. Palagi ako nagbabaho niyan tuwing umalis ako ng bahay eh. Sa tingin ko, mas kailangan mo yan ngayon. Maraming salamat, Ken. Wala yun. Sige na, uminom ka muna ng gamot bago tayo magpatuloy sa pag-aayos. Hindi ka lang pala pogi. Mabait ka rin pala. Ininom naman agad ni Mikey ang gamot na binigay ni Ken. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay bumuti na ang pakiramdam niya. Matapos ang pag-aayos kay Ken ay nagsimula na rin agad ang pageant. Todo suporta naman ang magkaibigang Mikey at Rafi sa binatang kanilang inayusan. Hindi lang pala gwapo si Ken, mabait din siya. In love na naman ang bakla. Naku, kalmahan mo lang ha. Paano ko ba ikakalma? Binigyan niya ako kanina ng gamot kaya mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ay, pak! May pagganong pala si bakla. Mabait talaga yan si Ken sa mga nakaping kagaya mo. Talaga? Ang swerte ko pala. Nang rumarampa na si Ken ay napansin nila na tila yata butas ang pantalong suot nito sa may bandang puwetan. May ilan naman na nakapansin sa mga nanonood dahil nakasunod ang tingin ng mga yun sa binata habang naglalakad dito. Parang butas yung suot na pantalon ni Ken. Napansin mo ba? Hala, oo nga no. Nakakaya sa mga manonood. Ilang beses pa naman niyang gagamitin niya sa pagrampa. At nasa paunang bahagi pa lang tayo ng pageant ngayon. Bakla, anong gagawin natin? Ayoko mapahiya si Ken sa mga tao. Saglit lang, akong bahala. Diyan ka lang. Kaagad na tumungo si Mikey sa backstage na kinaroroonan ni Ken. Mabuti na lang at malapit ito sa may exit na bahagi ng entablado. Kung kaya't agad siyang napansin ng binata nang senyasan niya ito na lumapit sa kanya. Maingat at dahan-dahan itong lumakad papunta kay Mikey upang hindi mahalata ng mga manonood. Bakit mo ako pinapunta rito? May sasabihin ka ba? Butas yung pantalon mo. Nakakaya sa mga manonood. Papalitan natin. Talaga? Naku, mabuti lang at napansin mo. Kaya nga eh. Etong bagong pantalon. Palitan mo yung suit mo. Sige, magpapalitan muna ako rito sa kabila. Maraming salamat, Mikey. Tumungo na nga si Ken sa fitting room upang magpalit. Si Mikey naman ay pangitingiti dahil pakiramdam niya ay nakapunto siya sa binata. Matapos makapagpalit ay nagpasalamat pa ito sa kanya saka bumalik sa entablado. Samantala, maayos naman na naisagawa ang pageant. Itinanghal si Ken bilang Mr. Guapings ng araw na yon. Pagkatapos ng programa, ay pinuntahan ni Ken sina Mikey at Rafi para magpasalamat. Maraming salamat sa iyo, Mikey. Kung hindi dahil sa iyo, baka napahiya na ako sa mga tao rito. Walang anuman yun, no?
Saka, tinulungan mo rin naman ako kanina na wala ang lagnat ko dahil sa gamot ay binigay mo. Naku, wala yon. Kulang pa nga ang lahat ng mga yon kumpara sa effort ay binigay mo para sa akin eh. Kahit na may sakit kang nararamdaman, pinilit mo pa rin na makapunta rito para ayusan ako. Nagbunga ang lahat ng paghihirap mo dahil nanalo ako sa pageant. Siyempre, dapat lang na manalo ka. Ang galing-galing mo kaya. Salamat. Siya nga pala, free ka ba sa isang araw? Yayayain sana kita lumabas. Lihim na napangiti si Mikey dahil sa sinabing yun ni Ken. Kulang na lang ay maglulundag ang puso niya sa tuwa. Free ako tuwing araw ng linggo. Ah, sige. Ibigay mo sa akin yung number mo. Tatawagan na lang kita. Ibinigay naman ni Mikey ang number niya kay Ken at nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Pagkaalis naman ng binata, ay saka pinakawalan ni Mikey ang lahat ng kilig na kanina pa niya pinipigilan. Bakla, kumalma ka. Ang OA mong tignan. Kaloka ka. Eh, paano ba naman kasi? Eh, nakaaraw na ako ng walang kahirap-hirap, diba? For the go na kagad ang person. Dapat mag-retouch ka na maigi sa linggo, ha? Para makaaraw ka kay Ken ng bonggang-bongga. Siyempre naman, paghahandaan ko talaga yan. Pakiramdam ko kasi, gusto na rin niya ako. Baka nga. Iba talaga ang karisma mo. Siyempre naman, ako na to, no? Eh, siya nga pala. Gusto mo bang gumala ngayong araw? Oo naman. Deserve natin yun, no? Lalo ka na. Masyado ka nagpakapagod sa trabaho. Magsaya ka naman kahit ngayong araw lang. Teka, hindi na ba masama ang pakiramdam mo? Siyempre, hindi na, no? Ikaw ba naman ang alaga ng isang napakapoging si Ken? Bakla ang OA mo masyado. Binigyan ka lang ng gamot, hindi ka naman inalagaan. Ikaw talaga. Oo na, bakla. Ang mabuti pa, magpaganda na tayo. Dahil hindi tayo pwede maging haggard sa pupuntahan natin. Ay, pak! Gora na! Nag-ayos na ng sarili ang dalawa. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang club. Gabi na nang nakauwi ang dalawa at lasing pa nga si Mikey nang dumating sa kanilang bahay. Naabutan niya sa sala ang kanyang ina't kapatid at ang isang babae na noon lang niya nakita. Anong ganap? Nobyo mo ba siya, Josh? Opo kuya. Siya nga po pala si Ira. Anak, mabuti naman dumating ka na. May dapat kang malaman. Ano na naman po yun, ma? Panibagong sakit na naman ba ng ulo yan? Pasensya ka na, anak. Pero dapat mong malaman na... Na ano? Hay naku, ma. Ayoko nang marinig. Ang sakit-sakit na ng ulo ko ngayon. Matutulog na lang ako. Nakabuntis si Josh. Nagpanting ang tenga ni Mikey dahil sa narinig. Tila na wala rin ang kalasingan niya ng mga oras na yon. Parang gusto niya magwala na lang. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang maging kalmado. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Ano ka mo? Tama ba narinig ko? Nakabuntis ka, Josh? Opo, kuya. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko inaasahan na magbubungang... Hindi na naituloy pa ni Josh ang kanyang sasabihin nang lumagapak ang kamay ni Mikey sa kanyang muka. Hinawakan nito ang mamula-mula niyang pisngi dahil sa masakit na pagkakasampal ng kapatid. Sobrang talim ng tingin ni Mikey sa kanya. Anak! Wag mo naman saktan ng kapatid mo. Pwede naman natin tong pag-usapan eh. Yan ang bunga ng pagkukonsinti mo sa mokong na yan eh. Ikaw naman, ang sarili mo nga hindi mo kayang buhayin. Nagdagdag ka pa ng mga bagong palamunin? Paano mo ngayon bubuhay na magiging anak mo? Huwag mo sabihin na pati pambili ng diaper at panggatas ng bata ay sa akin mo pa iaasa. Pasensya ka na kuya. Pero hindi ko gagawin yun. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit sa mga gawaing construction papasukin ko para lang mabuhay ang mag-ina ko. Nakakasiguro ka ba dyan? Maghugas ka lang ng plato rito sa bahay, hindi mo magawa eh. Paano ko paniniwala na kaya mo ngang palindigan ang pinasok mong problema? Nandito na to eh. Anong magagawa natin?
alangan naman na ipalaglag ng girlfriend ko ang anak namin. Kuya, magtiwala ka naman sa akin kahit ngayon lang. Sisikapin ko mabigyan ng maayos na buhay ang anak namin sa pamamagitan ng sariling sikap. Hindi ako aasa sa'yo. Pangako yan. Siguruhin mo lang ha. Dahil yung anak mo, hindi ko yan responsibilidad. Pagkatapos masabi ang lahat ng gustong sabihin sa kapatid, pumasok na sa loob ng kwarto si Mikey. Pahiga siyang bumagsak sa malambot na kama. Wala siyang ibang nais kundi ang makapagpahinga sa gabing yon. Kaya ayaw na niyang makipagtalo pa sa ina't kapatid. Samantala, hindi naman tinupad ng kanyang kapatid ang sinabi nitong hindi ito aasa sa kanya sa mga gastusin. Hindi kasi tumatagal sa trabaho si Josh dahil palagi nitong pinaiiral ng katamaran. Naaawa si Mikey sa nobya nito dahil sensitibo ang pagbubuntis. Siya na ang sumagot sa mga gastusin sa pagpapatingin sa doktor, pati na rin sa mga vitamin na kailangan inumin para maging malusog ang bata sa loob ng sinapupunan nito. Pati nga panganganak ng babae ay pinag-iipunan na rin niya. Dahil alam niya na wala siyang mahihita na kahit ano sa kanyang kapatid. Lalo niyang pinag-igi ang pagtatrabaho. Dahil dumami na ang mga taong kailangan niyang sustentuhan. Sa kabila nito ay nagkamabutihan naman sina Ken at Mikey. Hanggang sa naging magkasintahan na nga sila ng binata. Ito na lang ang taong nagpapawala ng problema sa buhay niya. Isang araw na wala siyang pasok sa trabaho ay niyaya siya nito na pumunta sa isang magandang resort para doon mag-date dahil mansa rin nilang dalawa. Wow! Ang ganda naman rito, Ken. Maraming salamat ha. Sus, maliit na bagay. Dinala kita rito dahil masyado ka ng stress sa pamilya mo at sa trabaho. Dapat kahit paminsan-minsan, mag-relax ka naman. May punto ka. Ayos. Minsan nga dahil sa sakit ng ulo na binibigay sa akin ni Mama at ni Josh, parang gusto ko na lang maglaho sa mundo. Nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang pumapawi sa lahat ng pagod na nararamdaman ko. Siyempre, espesyal ka sa akin eh. Basta isipin mo lang na palagi ako nandito para sa'yo. Yan na naman siya. Naiiyak na naman ako. Teka lang ha, ay ibibigay nga pala ako sa'yo. Kinuha ni Mikey ang isang box na nakalagay sa loob ng bag niya at inabot yun kay Ken. Happy Mansari, mahal! Wow! Ito yung relo na matagal ko nang pinapangarap. Salamat, mahal. Happy Mansari din. Nakita ko kasi natitig ka sa relong yan. Nung minsan na pumunta tayo sa mall, alam kong yan ang gusto mo eh. Kaya binili ko na para sa'yo. Kulang na kulang pa nga yan eh. Kumpara sa lahat ng pagmamahal na ipinadama mo para sa akin. Alam mo, sobra-sobra na to. Pasensya ka na, mahal ha. Wala akong dalang regalo para sa iyo ngayon eh. Sobrang dami lang talaga ng pinagkakagasusan ko nitong mga nakaraang araw. Kaya wala nang natira sa akin. Sus, ayos lang yun. Ang makasama lang kita, malaking bagay na para sa akin. Labis ang sayang nararamdaman ni Mikey dahil nagustuhan ng nobyo ang kanyang regalo rito. Sa gitna ng pagsasaya nilang dalawa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ken, saglit lang ha. Tumatawag si Mama. Sasagutin ko muna. Sige lang. Baka importante yan. Lumayo muna si Mikey at saka sinagot ang tumatawag sa kanyang cellphone. Dahil hindi siya sanay na sumagot ng tawag kapag may kasama siya. Hello, Ma? Ano na naman yun? Nanganak na ang girlfriend ni Josh. Nasa date po ako, Ma. Nasaan ba si Josh? Wala si Josh dito. Hindi ba nasa gimmick kasama ang barkada? Sa isang araw pa ang balik noon. Kailangan ka namin dito. Kasi nasa iyo raw ang pambayad sa hospital bills. Ay, Diyos ko naman. Saang hospital, Ma? Dito lang sa malaking ospital, nak. Alam mo na kung saan yun. Sige, Ma. Saglit lang, ha? Pupunta na ako dyan. Matapos putulin ni Mikey ang tawag ng kanyang ina, ay bumalik siya sa kinaroroonan ni Ken. Nahalata naman ng lalaki ang pagiging balisa niya.
May problema ba? Yung girlfriend ni Josh nanganak na. Kailangan ko silang puntahan. Teka, wala ba rin si Josh? Alam naman nilang nasa date ka, hindi ba? Kasi yung mokong na yun umalis dahil may lakad ng barkada. Sa isang araw pa makakauwi. Kailangan kong pumunta ron dahil nasa akin ang pambayad ng hospital bills. Ganun ba? Oo, mahal. Pasensya ka na ha. Pupunta muna ako sa hospital. Sasamahan na kita. Wala rin naman akong gagawin ngayong buong maghapon. Talaga ba? Sige, ikaw ang bahala. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, nasasamahan kita sa lahat ng bagay? Sinamahan nga ni Ken ang nobyo sa pagpunta sa ospital. Pagdating doon ay naabutan niya ang kanyang ina sa labas ng silid paanakan. Nagmamadali nila itong nilapitan. Mama, nandito na kami. Naku, salamat naman at dumating ka na. Kanina pa ako hindi kumakain. Gutom na ako. Baka pwede mo akong bilhan ng pagkain. Sige ma, ibibili kita ng pagkain. Siya nga pala, kumusta ang girlfriend ni Josh at ang bata? Maayos naman sila. Malusog ang bata at mabilis lang nakapanganak si Ira. Siya nga pala, sino yung kasama mo? Siya nga po pala si Ken. Boyfriend ko po. Teka, parang pamilyar siya sa akin ah. Ikaw pala ang boyfriend ng anak ko. Opo, ako nga po pala ang boyfriend ni Mikey. Ayos ka rin anak ah. Magaling kang pumili. Si mama naman, syempre maganda ako mana sa inyo. Napansin naman ni Mikey ang malagkit na tingin ng ina sa kanyang boyfriend. Gayunpaman, ipinagkibit balikat na lang niya ito. Dahil ganun naman talaga ang kanyang ina kapag nakakakita ng lalaki. Siya nga pala ma, ibibili ka na muna namin ng pagkain. Sige anak, tama-tama at nagugutom na ako. Siya nga pala, huwag mo nang isama si Ken sa pagbili mo ng pagkain para may kakwentuhan ako rito. Kararating nyo lang dito at nakakapagod magpabalik-balik. Okay ma. Ken, okay lang ba sa'yo? Maiwan muna kita rito para may kasama si mama. Sige lang, okay lang naman. Walang problema sa akin. Salamat Ken ha. Mabilis lang naman ako Ikaw nang bahala kay mama ha. Nang mga oras na yon, ay nakaramdam siya ng pagdududa. Kung kaya't parang ayaw niyang iwanan si Ken. Pero wala siyang magawa sa gusto ng kanyang ina. Lumabas muna siya ng ospital at bumili ng pagkain sa isang fast food chain na malapit doon. Nang makabalik siya dala ang supot ng pinamiling pagkain, ay nadatnan niya ang kanyang ina at boyfriend na masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nakaramdam siya ng konting selos sa mga ito. Pero kinontrol niya ang nararamdaman dahil hindi naman ibang babaeng kasama ng mahal niya, kundi sarili niyang ina. Tumikhim pa siya nang makalapit sa mga ito upang mapansin ang pagdating niya. Saka ipinatong sa upuan ang dala niyang supot. Kumain ka na muna ma. Oh, nandito ka na pala Mikey. Sarap kausap nitong boyfriend mo ha? Nalaman ko na tumira pala siya sa probinsya kung saan ako nakatira nung dalaga pa lang ako. Ang liit nga naman ng mundo. Ganun po ba? Kababayan ka pala ni mama? Oo mahal, magkababayan kami ng mama mo. Siya nga pala Ken, hindi ka ba uuwi? Gumagabi na Bakit mo naman pinapauwi na anak? Hayaan mo muna siyang manatili sa ospital kasama natin. Dahil boyfriend mo siya, parte na siya ng pamilya. Hindi ba wala ka namang gagawin bukas? Opo, wala naman po akong gagawin bukas. Mama naman hayaan mo nang umuwi si Ken. Hindi naman niya obligasyon na magbantay dito sa ospital kasama natin. Saka hindi siya makakatulog rito. Bawal pa naman siya mapuyat. Ganun ba? Oo mama. Sige na Ken, umuwi ka na at baka gabihin ka pa. Sige. Tita, uuwi na po ako ha. Dadalaw na lang po ako sa inyong bahay sa isang araw para maituloy natin ang ating kwentuhan. Sige ha. Magsabi ka kaagad kapag pupunta ka para mapaghanda kita ng masarap na pagkain. Opo,
Sasabihin ko po kagad kapag dadalawin ko kayo. Sige na Ken, umuwi ka na. Ma, ihatid ko muna si Ken sa labas. Ingat ka, Ken. Halos hilahin na nga ni Mikey ang kanyang boyfriend palabas ng ospital ng mga oras na yon. Pakiramdam kasi niya ay hindi pa rin ito paaalisin ng kanyang ina. Nang maihatid niya ito sa labas, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Bumalik naman siya kaagad sa kinaroroonan ng kanyang ina at saka ito pinagsabihan. Mama, kumalma ka ha? Hindi yun ibang lalaki. Boyfriend ko yun. Ano ka ba naman anak? Sa tingin mo aagawin ko ang boyfriend mo sa'yo? Hilig mo kasing manood ng mga pelikula eh. Masaya lang kausap si Ken. Lalo na't lumaki kami sa iisang lugar. Marami kami mapag-uusapan. Ikaw ang kumalma. Nagseselos ka yata eh. Ako? Nagsiselos? Oo ma. Kung makahawak ka sa boyfriend ko para kang linta eh. Mahiya ka naman ma. Ang tanda-tanda mo na. Ay, ang anak ko talagang to. Manang-mana sa tatay niya. Napakabilis uminit ng ulo at napakaseloso. Siyempre, hindi mag-iisip ng ganun ng mama mo. Magiging manugang ko si Ken kaya ganun ako sa kanya. Talaga ba ma? Huwag mo akong aagawan ha. Sa lahat ng nakilala kong lalaki, siya lang ang nagmahal sa akin ng ganito. Mikey naman, masaya ako na nakita mo na ang tamang lalaki para sa'yo. Hindi ko gagawin ang iniisip mo. Dahil pag nasasaktan ka, ay nasasaktan din ako. Salamat ma. Ikaw talaga anak. Masyado kang OA. Halika nga rito, yayakapin kita. Yumakap si Mikey sa kanyang ina at nakaramdam siya ng kapanatagan ng loob dahil sa mga sinabi nito. Gayunpaman, nang sumunod na araw, ay napansin niya na panay ang pagpapaganda ng kanyang ina sa harap ng salamin nang sabihin niya na dadalaw si Ken sa kanilang bahay. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagdududa dahil noon lang ito nagpaganda ng husto para sa darating na bisita. Ano ka ba naman ma? Dahil mo pa ang sasali sa Santa Cruzan. 1 oras ka na dyan sa salamin ha. Tapos pati lipstick inubos mo na. Nakakaloka ka. Teka lang naman anak, konti na lang to. Nakakahiya naman na may darating tayong bisita tapos haggard ang itsura ko. Ma, si Ken lang yun. Hindi ikaw ang pupuntahan niya rito, ako. Yan ka na naman sa iniisip mong yan. Ang mabuti pa, tulungan mo ako na ipantay ang kilay ko. Pakiramdam ko kasi hindi maganda ang pagkakagawa ko. Hindi ba makeup artist ka? Oo nga. Sige na nga. Pagkatapos ng nakakainip na paghihintay, may kumatok na rin sa kanilang pinto. Inaasahan na nilang si Ken na yon. May kumakatok sa pinto. Nandiyan na yata siya anak. Okay na ba ang kilay ko? Okay na ma. Ito na. Ikaw na ba yan? Oo, ako na nga. Sige, pumasok ka na. Bukas naman ang pinto eh. Napansin ni Mikey na hinawi-hawi ng kanyang ina ang buhok. Tapos tila ba sinisigurado na maayos at maganda ang kanyang itsura. Napaismid naman si Mikey dahil hindi siya komportable sa kanyang nakikita. Pagbukas ng pinto ay agad na bumungad si Ken at meron itong dalang mga pasalubong. Niyakap niya naman ang kanyang boyfriend sa harap ng kanyang ina at napansin niya ang pagsimangot ng mukha nito. Kaagad namang bumitaw sa pagkakayakap ang binata at saka binati ang kanyang ina. Magandang araw po. Magandang araw din, Ken. Mabuti naman at napadalaw ka. Siya nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa po. Tamang-tama. Nagluto ako ng masarap na adobo kasi hindi ba, sabi mo, paborito mo yon? Opo, paborito ko nga po ang adobo. Halika, kumain tayo. Sakto, at oras na ng pananghalian ng pagdating mo. Dumiretso na tayo sa kusina. Napaismid na lang si Mikey dahil sa ginagawa ng kanyang ina. Para kasi itong tuko kung makakapit sa boyfriend niya. Hanggang sa kumain na nga sila ng tanghalian at hindi na siya makasingit sa pagkukwentuhan ng dalawa.
Para siyang estranghero na nakikinig na lang sa isang tabi. Naisipan na lang niyang sumingit dahil hindi na siya komportable sa ginagawa ng dalawa. Tumikhim pa siya para makuha ang atensyon ng mga ito. Ma, ang sarap ng niluto mong adobo. Parang kwentuhan yung dalawa, no? Nakalimutan niyo yata na hindi lang kayo magkasama sa lamesang to. Ano ba anak? Napapasarap lang ang usapan naming dalawa. Dahil halos parehas pala kami ng karanasan sa lugar na kinalakihan naming dalawa. Hindi ko nga akalain na magkaparehas pala kami ng kinahiligang gawin nung bata pa kami ng mama mo, mahal. Hindi ba? Kaya magaling kang pumili ng aasawahin anak. Siguradong magkakasundo kami nitong mamanugangin ko. Bagamat naagaw niya ang atensyon ng dalawa, ay nagpatuloy pa rin ang mga ito sa pagkukwentuhan. Bagay na lalong ikinairita ni Mikey. Pakiramdam niya kasi ay lumalampas na sa limitasyon ng kanyang ina, lalo na nakikita niya ang lagkit ng tinginan ng mga ito. Kahit pa alam niyang may pagkapaminta si Ken, ay hindi pa rin mawawala ang pusong lalaki nito at posible pa rin itong magkagusto sa kanyang ina. Matapos ang ilang oras ng pananatili ni Ken sa kanilang bahay, ay nagpaalam na rin ito para umuwi. Ang oras na para sa kanila ay naagaw ng kanyang ina kung kaya't nang umalis ito ay padabog siyang tumungo sa kanyang kwarto at nahiga sa kama. Napansin naman ito ng kanyang ina kung kaya't sumunod ito. Anong nangyayari sa iyo anak? Bakit parang mainit na naman ang ulo mo? Nagtanong ka pa, ma? Alam mo naman na minsan lang kami magkaroon ng oras sa isa't isa. Tapos itong maghapong ito na dapat para sa aming dalawa lang, inagaw mo pa. Nagsiselos ka ba anak? Iniisip mo ba na aagawin ko si Ken sa'yo? Hindi naman sa ganun, ma. Siyempre dapat binigyan mo kami ng oras. Dahil ako naman ang ipinunta niya rito eh. Paano kung ako pala talaga ang pinunta niya rito at hindi ikaw? Ano ka mo, ma? Ulitin niyo nga yung sinabi niyo? Wala anak, binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso. Hay nako, ewan ko sa inyo, ma. Dahil sa pagkairita ni Mikey sa kanyang ina, ay nagtalukbong na lang siya ng kumot. Labi siyang binabagabag ng kaisipang yon. Kaya nang minsan magkita sila ni Rafi, hindi na niya natiis na wag sabihin dito ang nasa kalooban. Bakla, hindi ba matagal na tayo magkaibigan at kilalang kilala mo na rin ang nanay ko? Sa palagay mo, siya ba yung tipo ng tao na magagawang agawin ng kasintahan ng kanyang anak? Naku bakla, hindi ko lang sure ha. Alam mo naman ang nanay mo, mahilig umaura dahil patay na rin naman ang tatay niyo. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi sa ganoong paraan ko nakilala si tita eh. Pakiramdam ko kasi nagkakagusto siya sa boyfriend ko. Ayoko naman sanang dumating sa punto na kami mag-ina ay mag-aagawan sa isang lalaki. Alam mo bakla, mahirap kasing pangunahan yung ganyang bagay eh, lalo na't wala pang matibay na ebidensya. Ang maipapayo ko lang sa iyo, bantayan mo ang boyfriend mo at obserbahan mo rin ang kilos ni tita. Hindi ko alam bakla kung paano to gagawin, lalo na at hindi ko alam kung kakayanin ko bang tanggapin kung sakaling na malaman ko na totoo palang nasa isip ko. Naku bakla, mahirap nga yan. Basta kapag sinaktan ka ng mga yan, ipakulam natin. Ano ka mo? Kulam? Naniniwala ka pa pala sa ganyan? Oo naman no, pero charot-charot lang yun sa'yo no. Pero totoo, may kilala akong mangkukulam. Alam mo ba, nung nagloko ang asawa ng tita ko, ipinakulam niya ang kanyang asawa para magtino. Ganun ba? Nakakatakot naman yan. Huwag naman sana dumating sa punto na maisipan ko yung gawin kay mama. Sana nga bakla, huwag mong maisipan dahil nakakatakot. Ginagawa lang yan ng mga taong matindi ang galit sa puso. Ikaw pa, puro pagmamahal at pagpapatawad ang nasa puso mo. Ang drama mo naman bakla. Pero sana nga, guni-guni ko lang ang mga nasa isip ko. Totoo yan. Baka ikaw lang nag-iisip na kung ano-ano. Hindi ba kapag mahal na mahal mo ang isang tao, normal lang na maisip mo minsan
na baka mapunta siya sa iba. Sabagay, tama ka naman. Nagkataon lang na sobrang close sila ni Mama, kaya napag-iisipan ko sila na masama. Tama na nga yan, bakla. Inumin mo na lang yung iced coffee mo para naman lumamig ang ulo mo. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun ni Rafi, ay medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagawa na lang niyang ipagkibit-balikat ang napapansin niya sa kanyang ina at sa boyfriend niyang si Ken. Lumipas ang ilang araw at napansin niya na panay ang punta ni Ken sa kanilang bahay, kahit hindi naman niya ito pinapupunta rito. Minsan pa nga ay naaabutan niya ito sa bahay pagkagaling niya sa trabaho at tanging kanyang ina at si Ken lang ang magkasama. Lalong nadagdagan ang pagdududa sa kanyang isip nang mapansin niya ang panlalamig ng kanyang boyfriend sa kanya tuwing magkasama silang dalawa. Hindi na kasi ito malambing gaya ng dati at madalas nitong hawak ang cellphone habang magkasama silang dalawa. Dahil hindi na siya makatiis, ay naisipan niyang agawin dito ang cellphone. Ano ba? Bakit mo inago ang cellphone ko? Kung sino man yung kachat mo, pwede mong mamaya na lang. Para kasi nakalimutan mo na yata na kasama mo ko rito. Sa trabaho kasi ito, Mikey. Hindi ka ba makaintindi? Sa trabaho raw pero kung makangiti ka dyan habang nakikipag-chat ay wagas na wagas? Ano yun? Mas may oras ka pa makipagbiruan sa mga katrabaho mo habang magka-date tayong dalawa? Oo. Saka, huwag ka masyadong mag-alala. Katrabaho ko lang ang mga kausap ko. Sigurado ka? Patiin nga ng cellphone mo? Nang sabihin niya yon ay kaagad na inagaw ni Ken ang cellphone nito sa kanya. Muntik pa nga siyang matumba sa kinauupuan dahil sa lakas ng puwersa nito. Kung wala kang itinatago, bakit ayaw mo ipakita sa akin? Siyempre, privacy ko na yun. Kahit naman magkasintahan tayo, dapat nire-respeto mo pa rin ang privacy ko, hindi ba? Bakit ka ba kasi nagkakaganyan? Sa tuwing magkasama tayo, hindi ka na malambing. Tapos palagi pang nakatutok sa cellphone mo. Yung totoo, Ken, mahal mo pa ba ako? Kung ano-ano na naman ang iniisip mo eh. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Mahirap pang sagutin yun. Alam mo, kung ganyan ka ng ganyan, ang mabuti pa, maghiwalay na tayo. Ano? Mahal, huwag ka naman ganyan. May pagkukulang ba ako? Sabihin mo sa akin kung ano yun para maibigay ko sa'yo. Huwag naman hiwalay kagad. Wala na akong nararamdaman sa'yo, Mikey. Dahil may iba na akong gusto. Ano ka mo? Totoo bang narinig ko? May iba na ako at hindi na ikaw ang mahal ko. Hindi na nakapagpigil si Mikey na sampalin ng binata. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang ibaba niya yon. Ang kapal ng pagmumukha mo! Binigay ko sa iyong buong tiwala ako. Pero hindi ko naisip na gaganutuhin mo lang ako. Pasensya ka na, Mikey. Hindi kita minahal nung una pa lang. Pera lang ang habol ko sa'yo. Napatulala si Mikey dahil sa sinabing yon ng binata. Hindi na siya nagpaalam dito at iniwan na lang niya ito basta. Hindi niya lubos akalain na ang taong minahal niya ng sobra-sobra at pinagkatiwalaan ng lubos ay sasabihin yon sa harapan niya. Gayunpaman, nagpakatatag pa rin si Mikey matapos ang pangyayaring yon. Nagpakasubsob na lang siya sa trabaho para kahit papano ay maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Isang araw, nagkaroon siya ng matinding problema dahil ibinenta ng kanyang kapatid ng kanyang kotse nang wala siyang kaalam-alam. Matindi ang pagkadismaya na kanyang nararamdaman dahil paborito pa naman niya ang kotse na yon at matagal na panahon din niya itong pinag-ipunan. Bakit mo naman ginawa yun? Kung nangangailangan ka ng pera, sana sinabi mo na lang sa akin. Hindi yung ibebenta mong pagmamayari ko nang wala akong kalam-alam. Pasensya ka na, kuya. Kailangan ko lang kasi ng pera eh. Hindi naman kita maabala dahil masyado kang abala sa trabaho. Saan mo ba ginamit yung pera na mula sa pagbibenta mo ng kotse, ha? Huwag mong sabihin na ginamit mo na naman sa gimmick kasama ng barkada. Nagka-problema kasi ako sa trabaho eh. Aksidente kong nasira yung pinakamahal na makinang ginagamit namin sa trabaho. Alam mo naman na mababa lang ang kita ko eh.
At paniguradong hindi yun kakasya para mabayaran ang kabuuang presyo ng makinang nasira ko. Binigyan din nila ako ng palugi sa pagbabayad eh. At kapag hindi ko ito nabayaran sa taktang oras, ipakukulong daw nila ako. Ayoko makulong. Dahil paano naman ang asawa at anak ko kung makukulong ako, hindi ba? Kahit pa, hindi pa rin tama na ibenta mong gamit ko nang wala akong kaalam-alam. Kuya, patawarin mo na ako. Babayaran ko lang kapag nakaluwag-luwag ako. Kailan ka pa makakaluwag-luwag? Eh di ba puro kapalpakan nga ang ginagawa mo? Kuya naman, gagawa ko ng paraan. Magtatrabaho ko na mabuti. Magtigil ka, Josh. Dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Mabuti na lang talaga at kapatid kita. May natitira pa akong awa sa'yo. Dahil kung hindi, ako mismo magpapakulong sa'yo. Dahil sa ginawa ng kanyang kapatid ay umuwi siyang sobrang sama ng loob. Bigla niyang naisipang magpaluto ng sinigang sa kanyang ina. Kaya ito agad ang hinanap niya. Ang ulam kasing yun ang pampatanggal ng kanyang stress at sama ng loob. Sinuyod niya ang buong kabahayan, pero hindi niya ito makita. Wala rin sa bahay ang asawa at anak ng kanyang kapatid, kung kaya't wala siyang mapagtanungan. Hanggang sa napadaan siya sa kwarto ng kanyang ina at nakarinig siya ng isang impit na ungol. Nakaramdam siya kaagad ng kaba at gayon na lang ang pagkagulat niya nang makita niya ang kanyang ina na nakapatong sa ex-boyfriend niyang si Ken. Mga walang hiya kayo! Ang kakapal ng mukha nyo! Anak, magpapaliwanag ako! Anong ipapaliwanag mo, ma? Nanilalandi mo ang boyfriend ko? Hayop ka! Inaas mo ang sarili mong anak! Mikey, wala na tayo. Kung ano man ang namamagitan sa amin ng nanay mo, wala ka nang pakialam doon. Anong wala akong pakialam? Alam ko nilalandi mong nanay ko nung tayo palang dalawa. Akala mo hindi ko nahalata? Napakawalang hiya mo! Dahil sa sobrang galit, ay ipinagbabato ni Mikey sa dalawang lahat ng bagay na mahagip ng kamay niya. Nang hindi na siya makatiis ay umalis na siya ng bahay. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Rafi. Bakla, ano nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? Kinago ko ng pamilya ko. Bakla, uminom ka muna ng tubig. Putlang-putla ka na oh. Bakla, bakit ba nangyayari sa akin to? Masama ba ako? Teka lang, kumalma ka. Ano bang ginawa sa'yo ng ina't kapatid mo? Pwede ko bang malaman? Ibinenta ng kapatid ko yung paborito kong kotse. Tapos yung nanay ko, nahuli ko siya nakapatong kay Ken. Mga walang hiya naman pala. Paano nila nagawa sa'yo mga bagay na yun? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, sobrang sakit ang ginawa nila sa akin. Sige lang bakla. Iiyak mo lang. Nandito ako para sa'yo. Habang umiiyak, ay naalala ni Mikey ang tungkol sa mambabarang na binanggit sa kanya noon ng kaibigan. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya, ay nakakaisip na siyang maghiganti sa mga taong nanakit sa kanya. Bakla, hindi ba meron kang kilalang mangkukulam? Oo, meron akong kilala. Bakit? Ipakukulam ko silang lahat. Bakla, sigurado ka ba diyan? Baka nasasabi mo lang yan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman mo ngayon. Sigurado ako sa sinasabi ko. Gusto kong makita ang pagdurusa nila na mas higit pa sa nararamdaman kong pagdurusa ngayon. Mikey, huwag ka naman padalos-dalos sa pagdedesisyon mo. Baka mamaya ay pagsisihan mo, lalo na at makikita mo ang pagdurusa ng mga mahal mo. Sigurado na ako, gusto ko silang ipakulam. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos kaya nasasabi mo lang yan eh. Sigurado nga ako sa sinasabi ko. Gusto ko silang ipakulam. Sige bukas,
Sasamahan kita doon sa kilala kong mangkukulam. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan ang gagawin mong ito, ha? Oo naman, bakla. Hindi ko yun pagsisisihan. Doon na muna si Mikey nagpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan. Kinabukasan ay maaga silang gumising para pumunta sa bahay ng mangkukulam na kakilala ni Rafi. Nang makarating sila doon, ay tila ba urong-sulong si Rafi na agad naman kinairita ni Mikey. Ano ka ba, bakla? Ako magpapakulam. Pero bakit para mas takot ka pa kaysa sa akin? Sigurado ka ba na gagawin mo talaga to? Para sa mga taong mahal mo sa buhay? Tanging ikaw na lang meron ako, Rafi. At hindi ko na dapat mahalin ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang abusuhin ng kabaitan ko. Mukhang hindi ko na talaga mababagong desisyon mo. Basta tandaan mo na kung ano man ang mangyari, sana magpakatatag ka. Isipin mo nandito ako palagi sa tabi mo at hindi kita iiwan. Maraming salamat, bakla. Nagpapasalamat ako at nandyan ka pa rin sa tabi ko kahit sinaktan na ako ng ibang tao. Bakla, wala yun. Ang tagal na natin magkaibigan, no? Ngayon pa ba kita iiwan? Dumiretso na sila sa loob ng bahay ng matandang mangkukulam. Sinimulan na nito ang ritual at sinabi niya ang mga pangalan ng kanyang ipapakulam. Hiniling niya sa matandang mangkukulam na gawing target ng sumpa ang kahinaan ng mga ito para maranasan nilang magdusa. Pagkatapos ng ritual ay nagpaalam ng magkaibigan. Hindi muna umuwi ng bahay si Mikey at nanatili muna siya sa bahay ng kanyang kaibigan sa loob ng ilang araw hanggang sa napagdesisyonan niyang tuluyan ng lumayo. Isang araw ay umuwi siya sa kanilang bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Pagdating niya doon ay nakita niya ang kanyang ina na naglalakad at tila wala ng lakas. Nang malapit na ito sa kanya, bigla itong natumba. Sobrang sama ng pakiramdam ko, anak. Dalhin mo ko sa ospital. Nang magsalita ang kanyang ina ay hindi siya tumugon. Bagkus ay napangiti pa siya dahil sa tingin niya ay umepekto na rito ang sumpa. Bigla itong nawalan ng malay at dinala na lang niya sa kwarto ang kanyang ina. Napansin niya na unti-unti ay namamanas ang katawan nito. Sa loob niya ay nakakaramdam siya ng kirot. Subalit kinontrol niya ang kanyang emosyon dahil sa kagustuhang maghigante sa mga ito. Dumiretso na lang siya sa kwarto at nag-ayos ng gamit. Pagkatapos nito ay may kumutok sa kanyang pinto. Si Josh ang bumungad ng pagbuksan niya yon. Hindi niya muna ito pinapasok at inobserbahan kung meron ng kakaibang nangyari dito. Subalit wala siyang makita. Napakunot na lang ang kanyang noo at pinapasok ito sa kanyang kwarto. Anong kailangan mo? Kuya, ang taas ng laglat ng mag-ina ko. Wala na silang malay. Hindi ko naman matawagan si mama dahil parang may sakit din siya eh. Alam kong galit ka sa akin, kuya. Pero humihingi ako ng tulong sa'yo. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo akong madala sila sa ospital. Ang kapal na mukha mo. Masyado ka ng abuso. Lahat na lang iniasa mo sa akin. Magtiis ka ngayon. Dalhin mo sa ospital ang asawa at anak mo nang walang tulong mula sa akin. Kuya naman, alam mo namang wala akong ibang mahihinga ng tulong kundi ikaw. Marami kang barkada, hindi ba? Doon ka humingi ng tulong. Dahil doon mo rin naman inubos lahat ng pera at lakas mo, hindi ba? Aalis na ako sa pamamahay na ito. Kaya matuto kayong tumayo sa sarili niyo mga paa. Dala ang mga gamit ay umalis na si Mikey ng bahay. Habang nasa daan siya, ay nararamdaman niya na tila ba merong mali sa pagpapakulam niya sa mga ito. Pero nagkibit balikat na lang siya at dumiretso sa bahay ni Rafi. Pagdating niya doon ay naabutan niya si Ken. Inobserbahan niya rin kung may mali sa katawan nito. Subalit normal lang ang lahat. Maliban sa napansin niya na galing ito sa pag-iyak at napakalungkot ng mukha. Bakla,
Anong ginagawa ng lalaki yan dito? Pumunta siya rito dahil humingi siya ng tulong. Naaksidente ang buong pamilya niya. At lahat sila ngayon ay nasa ospital. Yung tatay at dalawang kapatid niya ay nag-aagaw buhay, habang ang nanay at isa sa kapatid niya ay matindi ang naging pinsala sa katawan at kailangang operahan. Hindi raw sasapat ang sinahod niya para matustusan ang mga gastusin sa ospital. Pero gusto raw niya na maisalba ang buhay ng kanyang pamilya. Oo, Mikey, ganun nga nangyari. Alam kong malaki ang naging pagkakamali ko sa iyo. Pero wala na akong ibang alam na malalapitan kundi kayo ni Rafi. Kaya nagmamakaawa ako sa inyo. Babayaran ko na lang kayo ng paunti-unti. Mabuhay lang ang pamilya ko. Bakla, tulungan na natin. Labas na naman dito ang nangyari sa relasyon nyo. Hindi. Hindi ko siya matutulungan. Umalis ka na rito, Ken. Wala kang mapapala sa amin. Dahil sa sobrang desperado, ay lumuhod na sa harapan ni Mikey ang lalaki. Nanatili siyang nakataas ang noo at hindi nagpadala sa awa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pag tinulungan mo ako, hihiwalayan ko ng nanay mo. At hindi ko na kayo kailanman guguluhin pa. Magtatrabaho ko ng mabuti para mabayaran ko magiging utang ko sa iyo. Gusto ko mabuhay ang pamilya ko. Wala kang mapapala sa akin. Umalis ka na. Alis! Wala nang nagawa si Ken kundi tumayo mula sa pagkakaluhod at saka umalis. Halata ang lungkot sa mga mata nito. Sa mga oras na yon ay nakakaramdam na rin si Mikey ng usig ng budhi. Pero hindi siya nagpadala rito. Bakla, ang lala naman yata na nangyari kay Ken. Aba, mali ko ba na yun ang kahinaan niya? Ang pamilya niya? Ipalis mo na kaya ang sumpa sa mangkukulam. Mukhang hindi maganda nangyayari. Hayaan mo na lang ang karma ang gumanti sa kanila. Baka dumating ang araw na hindi kayanin ng konsyensya mo nangyayari sa kanila. Bakla, nagsisimula pa lang tayo, no? Saka, hindi ako nakakaramdam ng konsensya. Dapat lang na malasin sila sa buhay. Dahil masyado silang abusado. Pagkasabi noon, ay hindi naman mapigilan ni Mikey na lunukin ang kanyang mga salita. Dahil hindi na rin niya mapigilan ang nararamdamang sundot ng konsensya. Lumipas ang mga araw at naging malala ang karamdaman ng kanyang ina. Namaga at nangitim ang buong katawan nito at nakaranas din ng pagdurugo. Dinala ito sa ospital at sinabi ng doktor na ang sakit nito ay lupus. Gayunpaman, ginawa na ng mga doktor ang lahat ngunit hindi bumuti ang lagay nito. Samantala, ang asawa at anak naman ni Josh ay dinala na rin sa ospital ngunit hindi man lang bumuti ang kalagayan. Hanggang sa namatay na ang bata. Dahil hindi na kinaya ng resistensya nito ang sakit. Ang asawa naman ni Josh ay hindi pa rin nagigising at patuloy ang paglala ng kondisyon. Pagdating naman kay Ken, namatay na ang mga magulang nito at isang kapatid. Ang ilan niyang kapatid na nabubuhay pa ay patuloy pa rin lumalaban sa ospital. Dumating na rin sa puntong namamalimos na ito sa kalsada para may maidagdag sa pambayad sa ospital. Halos hindi kayanin ni Mikey ang mga nangyayari. Kinakain na siya ng kanyang konsensya. Lalo na at nakikita niya na ang nararamdamang pagdurusa ng mga ito ay mas matindi pa sa nararamdaman niyang pagdurusa. Wala siyang ibang magawa kundi umiyak kay Rafi dahil wala na siyang magawa sa sitwasyon ng mga ito. Rafi, tama ka nga. Dapat pinag-isipan ko muna to. Hindi ko alam na ganito kalala ang mangyayari sa kanila. Ikaw kasi, Mikey. Sana ang hiniling mo na lang sa mangkukulam na tubuan sila ng kulugo o sugat sa katawan. Hindi yung kahinaan nila. Iba-iba kasi ang kahinaan ng mga tao eh. At sila, ang kahinaan nila ay ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon ko lang napagtanto na napakababaw pala ng kahinaan ko.
Ang kahinaan ko lang ay isang lalaki at ang mawala sa akin ang mga bagay na pinaghirapan ko. Kahinaan mo rin ang mama mo. Nakikita ko kung gaano kakalungkot sa tuwing nakikita mo siya at nahihirapan sa kalagayan niya. Masyado akong makasarili, Rafi. Paano kung bumalik kaya tayo sa mangkukulam? Baka gumaling pa si tita. Pati na rin ang asawa ni Josh at ilang kapatid ni Ken. Oo, tama ka. Baka makontrol pa ang mga nangyayari. Bumalik sila sa mangkukulam at sinabi lang nito na hindi na nila maibabalik ang buhay ng mga taong namatay dahil sa sumpa at hindi na rin niya makokontrol ang mga mangyayari. Ang magagawa na lang niya ay tanggapin ang pagdurusang nararanasan ng mga ito dahil siya rin naman ang humiling na mangyari to. Makalipas ang ilang araw ay namatay na ang asawa ni Josh. Hindi kinaya ni Josh ang mga nangyari kung kaya't kinitil nito ang sariling buhay. Ang mama naman ni Mikey ay malala pa rin ang kalagayan at nag-aagaw buhay na sa ospital. Matindi ang pagdurusang nararamdaman niya at halos hindi nakayanin ng kanyang konsensya. Ma, lumaban ka. Ikaw na lang ang meron ako. Patawarin mo ko, Ma. Kasalanan kong lahat ng ito. Patawarin mo ko, anak, sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Naging pabigat kami ng kapatid mo at inabuso namin ang kabaitan mo. Hindi, Ma. Ako ang mas malaki ang kasalanan sa inyo. Ako ang may kasalanan kung bakit kayo nagdusa. Magiging malaya ka na ngayon, anak. Hindi mo na kailangan unahin ng iba bago ang sarili mo. Malaya ka na, anak. Malaya ka na. Pagkasambit noon, ay nalagutan na ng hininga ang ina ni Mikey. Buong buhay niya yung dinala sa kanyang konsensya. Kahit pa naging malaya na siya gaya ng sinabi ng kanyang ina. Ang nangyari kay Mikey ay nagpapatunay na ang galit sa puso kapag hindi kinontrol ay nagbubunga ng hindi maganda. Hindi rin dapat inaabuso ang kabaitan ng mga taong walang ibang ginagawa, kundi ang magbigay at magparaya. Wakas.